Hello. Today mag-unbox tayo ng power station. If nabasa nyo na yung sa title, ito yung pinakamurang power station na hindi nyo mabibili. Kasi out of stock na ngayon, 1,700 plus ko lang nabili. Pero yung specs niya, pang mga 15,000 or 25,000 yung presyo niya. Ewan ko kung anong original na price niya, pero 1,700 ko lang siya nabili. So bakit napakamura nito? Kasi sa listing nakalagay as is, 4 parts, at defective. May nag-review, nag-work naman siya pero may mga konting problema, hindi nag-charge. For 1,700 pesos, if maaayos natin to, sulit na siya. Let's see yung specs. So yung battery capacity niya 1,536 watt hours, tapos yung power 2,000 watts. So hindi na siya entry level kung i-compare mo sa entry level ng EcoFlow or sa Bluetti. Hindi, nasa 20,000 plus na yung presyo nito kung i-compare mo doon. Nabili lang natin siya ng 1,700 plus. Meron siya kasamang car charging cable, XT60. Tapos, meron siyang charging cable, AC charging cable. So, ibig sabihin, built-in na yung charger niya. Ano kaya ito? Defective sa manufacturer? Mali, hindi maganda yung pagkakabuild? Kaya ano yung sinabing defective? Tsaka mabigat siya kasi 1,536 watt hours na yung capacity. Ito na, itry natin. Nag-turn on. Check natin kung nag-turn on USB. Yes. DC. Medyo malambot yung buttons dito. Parang hindi nga siya premium. Check natin kung nag-on yung AC. Long press ba? Yes. Patay muna natin. At ayos yung power station na to kasi sa display niya meron tayong makikitang wattage kung ilan yung input natin at output, tapos kung kailan siya ma-empty. Check natin yung USB kung gumagana. So mukhang mabagalan na USB yung mga type A natin, pero yung USB-C natin ang mabilis. I-check lang natin para ma-confirm natin. So hindi pala, mabilis din naman yung USB type A natin. Ayan, no? QC 3.0 din siya. Siguro 25 watt max or higher yung kaya netong USB type A natin. Try natin USB-C. Ito daw 100 watts. Check natin yung power delivery kung 100 watts. 100 watts. Tapos meron pa siya isang USB-C 60 watts naman. Try din natin yan. At makikita nyo, mukhang meron siyang wireless charger. 65 watts. So, totoo yung specs ng USB na nakasulat dito sa harap niya. May tumutunog. Ano yun? Tingnan nyo. Tinatap ko lang kasi masyado malambot to eh, oh. So kapag napindot lang, mamamatay agad. Ayan, try natin yung wireless charger niya. Ayan, nagcha-charge. At ayan, o. Ay, nalaglag. Di pala makapit. Pero kumakapit naman. Tapos makikita mo nga yung wattage dito. Check natin yung DC output. Yes, gumagana. Check natin AC output. Nag-turn on. So 60 Hz. 220 volts. May problema. Now, itry natin yung charging. Nasa likod yung connector. So parang EcoFlow. May XT60 up to 60 volts yung DC natin. Tapos yung AC in natin 220 volts. Para safe lang, patay natin yung AC. Para lang matest muna natin. Okay lang. Ayan. Yun lang, hindi nagcha-charge.
Ulitin natin. Turn off. Turn on. Ayun, hindi lang charge. Why? So yun yung issue nila. Walang charging. Yun no, hindi siya nagcha-charge. Ano kaya nangyari? Cable kaya ang problema? Check natin. Meron naman 235 volts. So bakit hindi siya gumagana? Hindi siya nagcha-charge. Ayun no. Nag-charge na. Up to 1000 watts. So ayos to. Kasi kung 1500 plus yung capacity, in 2 hours siguro mapupuno niya to. Mabilis na. Titingnan natin. Tingnan ulit natin. Ayan. So yun ang problema niya. Nagluloko yung charging. Tapos tignan nyo, hindi na gumagana yung AC natin. Tingnan natin. O, gumagana na. So kapag nakakabit yung charger, hindi siya gumagana. Ayaw na ulit. Naalog ko, baka lang may maluwang eh. Okay, babalik ako kapag napagana ko ulit kasi gusto kong tignan kung ano mangyayari kapag naka-AC tayo tapos isasaksak natin yung charger. Nung pinatay ko, so sinaksak natin yung charger, pinatay ko yung AC kasi naka-turn on nung sinaksak natin yung charger. Tignan natin kung naka-pass through siya ngayon. Yung galing sa Meralco natin, siya yung lumalabas dito. At hindi siya nagcha-charge. Pag tinurn on natin, ayan, namatay. Bumaliktad na. Mukhang problema nga ng design yan. Nakapatay, saka siya magte-turn on. Ayan, tapos pag pinatay ito, matay siya kasi galing nga ng Meralco yan. Pag tinurn on natin to, ayaw na mag-on nung inverter natin. Nasira na kaya. Babalikan ko kayo. Uulit-ulitin ko lang to. Try kong mapagana ulit yung inverter. Okay, so gumagana na ulit. Iniwan ko na ilang minuto. Tapos tinurn on ko. At yun, gumana na siya. I-test natin kung ilang watts ang kaya nito. Sabi ay 2000 watts daw. So try natin. Gamitin natin yung pang charge ng ating power station. Go. Ayan, 600 watts. Ganito natin para madali nyo mabasa. Tasan ko pa. 1000 watts. So 1,700 pesos, sulit na. May 1,000 watts ka na na inverter. Tinasan pa natin, 1,200. 1,400, umandar na yung fan ng ating power station. Taasan pa natin. 1,600. Check na natin yung display kung yes, 1,700. 1,800, 1,900. Ayos na. Yung susunod kasi na setting natin nasa 2,200 na eh. So sobra na talaga sa 2,000. So 1,900 na abot natin. Pwede nating sabihin 2,000 watts talaga. Mapapa-turn on pa kaya ulit natin. Narinig ko yun, relay. Ayan. So okay na ulit siya. Ayan, 1,900 talaga. Dito. Sa harap kaya, ilang watts ang nakalagay? Ayan, 1,900 din.
Namatay. 1,900 namatay. Kanina nasa 1,900 tayo eh. Tapos, ilang minuto lang namatay din. So, may timer siguro yung kapag umabot ka na ng 1,900. So, kung nakabili kayo nito, ang issues ay mahirap mag-charge at intermittent yung pag-turn on ng AC output. Pero yung DC, tsaka yung USB, okay naman siya. Meron pa siyang wireless charger. 4 yung outlet, AC outlet sa magkabilang side, 2. Ayan. Yung AC naman, kapag sinaksak natin yung charger, namamatay to. Na dapat magiging pass-through lang siya. Namamatay dapat yung inverter, magiging charger, tapos pass-through. Parang sa EcoFlow dapat yung mangyayari. Yung tinas natin last time na yung reverter tree nila, parang ganun. Yung may nagiging UPS siya. Kaso hindi nangyayari. So may mali sa design ng inverter nila. Titingnan natin kung totoong may mali nga ba. Sa susunod na video, testing lang muna natin yung power station na to. Tingnan natin kung ano yung mga nangyayari. Try natin lagyan ng charger to. 12 volts to 60 volts daw. So mataas-taas yung kaya nating ilagay. Pwede din solar panel dyan. So XT62 solar panel. Tingnan natin, hindi ko binasa yung manual, may manual pala dito. Tingnan natin kung ilang 500 watts ang maximum sa dito, sa solar charging niya. Kasi 10 amps yung maximum ata nung DC input natin. So kapag sa car charging, 120 watts yung maximum nun. 12 volts kasi, pero kapag tinaasan mo yung voltage ng solar panel mo, up to 60 volts, tapos 10 amps, mga nasa 600 watts ang maximum, pero ang nakalagay sa manual 500 watts. So baka ililimit niya sa 500 watts. Wala nangyayari. Baka sa kabilang side. Ayun nga, nasa kabila. Nag-spark. Makikita ba natin dito sa input? Meron na tayong 63 watts eh. Wala. Try nga natin patayin. Ayun, saka lilitaw kapag nakapatay yung AC natin. Sayang naman. Pag tinurn on natin, ayaw na niya mag-turn on kasi nagcha-charge siya. So hindi mo siya pwedeng gamitin habang nagcha-charge. Tinurn on ko ulit yung AC natin. Ayun, okay na ulit siya. Tapos pag tinurn on ulit natin yung DC, okay na. Okay pero nawala. So hindi niya makita pero mayroon tayong pinapasok. Hindi niya lang kayang mag-display ng input and output at the same time pero nagcha-charge siya. Ayan no. Pakita natin. Ayan no. Meron tayong 63 watts. Pag tinaasan natin yung voltage natin, ayan, sabihin natin 46. 63 watts pa rin. Kasi hinila niya sa 12 volt na dapat nasa 52. Wala kaya siya MPPT. Pero sabi kasi meron daw siya MPPT. Hintayin natin baka mag-activate yung MPPT kung tataas. So hintayin ko lang ng sandali. I think matagal na yun para hintayin na mag-activate yung MPPT. Hindi nag-activate. Try natin patayin yung AC. Yun pa rin, mabagal lang. At yun, ayaw niyang tumaas kahit nakaset tayo sa 54 volts. Kaya niya dapat yan na mas mataas sa 50 volts. So yun pa yung isang hindi maganda sa kanya. Hindi gumagana yung MPPT charger niya. Next ay itry ulit natin saksak yung AC charger natin habang may load. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ay, shoot. Nasira ko na yung nabali. Nasira ko na agad yung cover niya. So, iti-turn on lang natin yung AC. Tingnan natin kung ano mangyayari habang meron tayong load. Namatay. Di naman tayo nag-charge. So, papatayin natin. Parang kanina ay saka lang lumitaw yung charging niya nung pinatay natin yung AC.
Tingnan natin kung mag-charge siya. Wala. Yes, to make sure, lagyan natin ng watt meter para makita natin kung may hinuhugot ba. Wala. 5 watts lang. Hindi satisfying yung buttons niya. Parang wala kang napipindot. Wala siyang click. And hindi na nga nagcha-charge. So, paano kayo mapapagana yun? So, yun ang problema ng power station na to. Tingnan natin kung mag-work ulit yung inverter. Kasi kapag once ginamit mo yung charger, hindi na ulit gumagana yung inverter. Wala na namang AC output. Oh, yun nga yung nangyayari. Wala na namang AC output. Ang gagawin mo lang, patayin mo siya. Ayan. Hintay ka siguro 5 minutes. Balik tayo 5 minutes. Tignan natin kung totoo nga yung hinala natin. Ayan. Try ulit natin. Ayan. So, ay, namatay din. Nagluloko talaga. So kapag binili mo to, mukhang power bank lang siya na malaki ang battery na most likely hindi mo ma-charge kasi nagluloko nga yung charger. Tignan natin sa loob kung ano ba yung battery niya, kung LiFePO4 ba. Oo, LiFePO4 at mukhang naka 16S, 51.2 volts to yung battery. Ayun, so sa next na video natin, try nating i-disassemble to. Buksan natin yung eto mga to. At i-analyze natin kung paano ba natin maaayos. Kung maaayos ba natin para masusulit naman natin yung binili natin. Kasi kung maayos natin siya, 1,700 pesos, 1,500 watt hours yung battery. Pinakasulit na power station na binili natin to. Tapos yun na, 2,000 watts naman talaga siya. Makita, ang laki ng inverter. Ito. Nasa ilalim ng board na to. So, ayun po. Hanggang sa muli. Bye. Wait, teka lang. Tinest natin siya off camera at ito yung napansin ko. So, baka makatulong sa inyo kung meron kayong ganito at hindi gumagana yung charging, hindi gumagana yung AC. So, ito yung napansin ko. Una, kapag tinurn on nyo na wala kayong nakikitang green, magwo-work yung charging nyo, magwo-work din yung AC nyo. So, tingnan nyo, nagcha-charge tayo ngayon, 1,000 watts. Kasi nung tinurn on natin yung AC charging natin, wala tayong nakitang kulay green. So yung LED na yun, makikita nyo yun dito sa grill. Patayin lang natin. At kapag tinigil yung charging, makikita nyo nagbiblink pa rin yung green na yun. Mag-stay yan ng 18 to 20 seconds. Kapag sinaksak nyo ulit yung charger nyo, kahit gaano katagal kayo maghintay, hindi na ulit yan magcha-charge. Ang gagawin nyo lang, patayin nyo yung AC charger or yung AC input. Hintayin yung mawala. So, 18 to 20 seconds yan bago mawala. Ayun, nawala na. Ngayon, kapag sinaksak nyo ulit yung AC charger, maghintay kayong 3 segundo. Mag-start na yung mag-charge. Hopefully, ayun. Ganun din sa AC output natin. Kapag nakita nyo nagbiblink yung green na yun, kapag itinurn on nyo yung AC, ayan, hindi magte-turn on tong AC output natin. Kahit nakailaw to, walang lalabas. Kasi, nagbiblink yung green. Ang gagawin nyo, patayin nyo muna, hintayin nyo mawala yung green. Oh, nawala na. So, turn on ulit natin.
Ayan. So as long as nakikita nyo yung nagbi-blink na yun, hindi na mag-work ulit tong AC inverter niya at yung charging. So kahit i-turn on natin ulit ngayon, hindi na babalik yung AC natin kasi nagbi-blink yun. So ayun, kung nakabili kayo ng ganitong power station, I think yun yung temporary na pwede nyo gawin. I-monitor nyo lang yung green na light doon kasi wala kayong magagawa kapag nagbi-blink na yan. So pag pinatay natin to, i-turn on nyo ulit, hindi na ulit siya magcha-charge. Or kung i-turn on nyo itong inverter, yan, hindi na yan mag-work. Basta naunahan kayo nung blinking na green light doon. Pero kung hintayin nyo lang siya mamatay, magta-turn on ulit to. Eh kung ganun naman kasi yung design niya talaga, ewan ko kung paano natin maaayos yun. So overall, yung 1,700 pesos na binili natin dito ay sulit na. Nung tinignan ko sa website nila, nasa 40 plus. Pero may kasama kasing solar panel yon na 200 watts. Kung walang kasama solar panel yon, mga nasa 20 plus thousand yung presyo niya. Nabili lang natin 1,700. So, hindi na tayo lugi. Maghihintay ka lang ng 20 seconds, okay na. So, ayan po. Pag mayroon pa po kayong katanungan, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe. And I will see you again next time. Bye!